nararamdaman. Amen po ba? Galak na galak po kasi ako nung malaman kong ako pala ang titindig sa oras na ito. Sapagkat nga po, kala ko nakaligtas na ako. Dahil siguro po bakit nyo tatanong, bakit ako nagagalak? Kasi po, darating na naman ang ika-14 na taong anibersaryo. Kaya galak na galak po ang puso ko. Napakabuti po ng Diyos. Kaya alam ko po sa ating lahat, hinihintay ang anibersaryong darating po. Kaya alam ko po ang bawat isa ay nakahanda rin upang magbahagi ng kanilang kagalakang natamo sa dakong ito. Amen po ba? Bago po ang lahat, nais ko na pong anyayahan sa sobrang kagalakan po. Ngayon pa lang po, inaanyahan ko na po kayo sa linggo po, unang araw ng ating anibersaryo. Ito po ay gaganapin sa ika-4 ng hapon po. Kaya ang lahat po, kung may panahon po kayo, inaanyahan po ang lahat na kayo po ay makiisa sa nobenaryo po. Baka po kasi yung iba dito ay wala bukas, kaya ngayon pa lang po, pinag-aanyaya na po namin ang nobinang gaganapin sa linggo sa iganap na ika-4 ng hapon. Amen po ba? Kaya sa sobrang kagalakan po, nais ko na pong tawagin ng isang kapatid upang mag-alay ng isang awitin. Bago po pala ang lahat, iba po ang galak sa saya. Amen po ba? Kaya mamaya pa maunawaan nyo rin po kung ano nga po ba ang tunay na galak kung paano ito makakamtan. Higit pa sa saya. Amen po ba? Walang ibang makapagbibigay ng galak kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya upang atin na pong umpisahan, tatawagan ko po ang isang kapatid ko. Kumusta pong muli ang mga anak ng Diyos? Sino po kaya ang nais na mag-volunteer upang ipahayag ang kanyang kagalakan na natamo sa dakong ito? Meron na po ba kayang malakas ang loob na natamo? Mukha po yatang hindi galak ang ating nadarama. Masaya po ba kayo? Nagagalak po ba kayo? Kung gayon, upang higit nyo pong maunawaan kung bakit nga po ba sa dakong ito'y lagi na lamang kaming may temang tinatawag, sapagkat kaiba nga po itong gawain na ito. At ito po ay natatangi talaga. Kaya't po ang salitang galak ay naiba sa salitang masaya. Maunawaan niyo po, kapag po tinawag ko ang aming kapatid, na sa tuwi na pinagkalooban ng Ama ng talino mula sa ating Panginoon, subalit may talino pa po siyang higit na taglay-taglag niya sa kanyang buhay. Subalit, tinalikdan niya po ang lahat dahil sa pagtalima sa ating Panginoon. Kaya't palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming kapatid na si Mami Beth Chico. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ba kayo o hindi ka sumayaw? Masaya kayo? May gana kayo sa puso? Siyempre naman, pag tayo nandito, yung dalawang bagay na yan ay nararamdaman natin. Subalit katulad nga po ng sinabi ng ating facilitator na hindi alam na siya pala ay facilitator, subalit sadyang ganon, pag may atas ang Panginoon, kailangan kang tumalima, huwag kang matatakot, sapagkat pag pinaganap ka niya, gagamitin lang yung pagkatao mo, pero actually, siya naman yung gumaganap.
gumagamit lang siya ng tao. Sabi nga po ng Banal na Espiritu sa kanyang mensahe, sino ang gagamitin para mangusap ng ating Panginoon, ng kanyang Espiritu? Pwede ba ang hayop? Hindi. Pwede ba ang puno? Hindi rin. Ang kailangan talagang gamitin ng Panginoon para maihayag ang kanyang mga salita ay yung mga tao na makakapagsalita. At galak po ang puso natin sapagkat sa banal na lugar na ito, pinili ng Ama ang taong gagamitin niya upang ang kanyang mga salita ay maihayag sa ating lahat sa pamamagitan ng pagkatao ng ating mahal na Apo Kunching. Amen? Kaya wag po kayong magkakamali pag po may nagsabi sa inyo, bakit ninyo dinidiyo si Apo Kunching? Diyos ba yun? Hindi po. Hindi po Diyos si Apo Kunching. Ang mahal na Apo Kunching ay napakapalad sapagkat siya'y ginamit ng banal na Espiritu upang ipagkatiwala ang kanyang mga salita upang ihayag sa tao at tayong mga nakikinig at tumatanggap makakadama ng galak sa ating puso. Mga kapatid, paliliwanag ko lang po yung pagkakaiba ng salitang galak at saya. Kapatid, nung ikaw ay nagpe-perform sa entablado, sabi po kasi niya dancer daw po siya dati sa Itbulaga. Siguro, katulad din namin noon, pag nagpe-perform ka sa harap ng tao at nararamdaman mong nalulugod ang tao sa ginagawa mo, nasasayahan ka. Amen? Sapagkat nagdudulo tayo ng kasayahan sa ating kapwa. Yung kanyang naramdaman ay saya. Masaya siya sapagkat sa mata ng mga tao, kalugod-lugod yung ginagawa niya. Mas magkakaroon ka ng kagalakan sa puso mo kung yung ginagawa mo ay nalulugod ang Ama sa iyo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. So, ang saya, sa mata lamang ng tao yan. Sa damdamin lamang ng tao yan. Pero ang damdamin mula sa Diyos na nagdudulot sa atin ng kakaibang nararamdaman, ang nararamdaman natin ay galak na mula sa ating Panginoon. Nung araw na wala pa ako dito, sige po, upo po muna, upo muna. Find your seat, komportabling upuan, para mamaya makapakinig tayo ng may galak sa ating puso at kalooban. Ito po, merong bag na nakaupo. Baka po pwedeng yung bag ay patayuin. May nakaupo po ba dyan? Okay. Naka-reserve po pala yun. Nung dati po, na hindi ko pa po kilala ang Panginoon, isang linggong pagod sa trabaho, pagkagaling po sa classroom, may extra job, hahanap ng tutor, ng mga tuties, para po magkaroon ng extra income. Pagdating ng A15, tatanggapin ko yung pay envelope ko, saka yung sweldo sa akin ng mga tinututuran ko, masayang-masaya ako. Sapagkat mapupuno ang bulsa ko, mabibili ko lahat yung mga gusto ko. Kaya masayang-masaya ako. Pero para sa akin, kulang pa din yung saya na yon. Kailangang mabigyan ko pa ng kasayahan yung katawan ko dahil ang katwiran ko, ako naman isang linggong nagtatrabaho, pati sa hapon pagkagaling sa classroom may extra job pa, kailangan naman pasayahin ko yung katawan ko. Kaya meron akong excuse na pag-araw ng Sabado at Linggo, naihayag ko na po ito, para magkaroon ako ng saya at makapag-release ako ng stress ko na naramdaman ko. Magtotong-it po ako. Tatawagin po ako ng mga kapitbahay ko, sasabihin sa akin, Beth, halika na, nakahain na, nakagayak na yung mesa. Pag po sinabi sa akin yon, understood na po na nakagayak na po yung mesa para kami ay maglaro at maglibang. Yun po yung libangan ko. Hindi po 3 oras lang na pinapasaya ko yung sarili ko. Nakakahiyaman po sabihin, pero hindi po ako pwedeng magsinungaling sa Panginoon.
Mauupo po ako ng alas 11 ng tanghali, pagkaluto ko, pagkagaling sa palengke, magluluto. Pagkaluto, hahayaan ko na po silang kumain. Mauupo na po ako sa tongitan. Alam niyo po kung anong oras ako tumatayo. Nakakahiya. Sa isang, buti wala sa akin nakakakita. Sabihin si Ma'am pala principal na tao hanggang alas 2 pala ng madaling araw sa tongitan. Alas 2 po. Alas 2 po ako tumatayo. Hindi naman po ako kinagagalitan ng kabiyak ng puso ko kasi dati kasi sabungero din siya. Kaya alam niya kung ano yung damdamin ng mga kasayahan sa pagsusugal. Basta binibiro na lang po niya ako. Sabi po niya sa akin pag pumanik na ako ng bahay, siyempre dahan-dahan pa ako. Ayoko pang maramdaman na ako pumanik na ng alas 2 ng madaling araw. Siyempre, pagiga ako sa higaan kikilos yung kama, mararamdaman, madidilat siya. Anong oras na ba? Maaga pa ka ako. Anong oras? Alas 2 na ako ng umaga. Alam niyo po, sadyang buti nga po, naunawaan niya ako. Siguro po sabi niya, pagod naman ako, inanlibangan ko. Sabi lang po niya sa akin, parang baliktad na yung nangyari. Dati ako yung inuumaga sa sabungan, sa derby. Ngayon, ikaw ang inuumaga sa tongitan. Mga kapatid, akala ko kasi doon ako sasaya. Hindi pala. Tama, habang dumidiskarte ako sa baraha, ang daming way Pwede kang mag-quadra, pwede kang mag-straight, pwede kang mag-places. Aba, ang daming diskarte. Yung hindi ko po kayo tinuturuan binabahagi ko lang sa inyo. Sabi ko, ang galing. Yung utak ko na-exercise. Hindi natutulog yung utak ko, nag-exercise ako sa mga diskarte. Akala ko po'y magiging masaya ako. Hindi po pala. Bakit? Kinabukasan, pagising ko, para akong hilong-talilong dahil sa puyat. Nasaan ang saya? Habang dumidiskarte ako, masaya ako. Pero pagkatapos nun, wala na. Alam niyo po, ang dami ko pong kaparaan ng ginawa para sumaya lang ako, para mabigyan ko ng kasayahan yung sarili ko. One time, niyaya ako ng mga kaibigan ko. Sabi niya sa akin, Beth, nakarating ka na ba sa comedy bar? Sabi ko, hindi pa. Ano bang meron doon? Sabi niya, naku, ang saya. Ang saya. Talagang hindi matitikom ang bibig mo. Lagi kang nakangiti. Lagi kang nasisiyahan. Bakit? Ano bang meron doon? Mga bakla, ang gagaling magsipagpatawa. Abi, nang subukan ko nga pong pumasok, talaga namang umula pag-upo ko, ganyan, puro tawa. Ang gagaling talaga magpatawa Pag-uwi ko ng bahay, nasaan yung saya? Wala na. Ang saya, nawawala. Ang galak na mula sa Panginoon, hindi nawawala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit ko po nasabi? Buhat po nang makarating ako dito, at nakarinig ng banal na aral ng ating Panginoon, nagsimula na pong mapuspos ng kagalakan ang puso ko. Kaya po kung minsan, kahit ako'y nag-iisa, pag naaalala ko yung mensahe ng banal na Espiritu, na tumama sa kalooban ko, kahit mag-isa ako, napapangiti ako. Bakit? Sapagkat nararamdaman ko, yung mga mensahe ni Apo Conching kanina, ako yun ganun ako Chismosa ako dagi Matapang ako lagi, hindi ako marunong magpatawad, mapanghatol ako. Ako yun. Tama sa akin lahat yun. Kaya napapangiti po ako. At yung mga aral na yon, nang tumimo sa puso ko, napuspos ako ng kagalakan, na ang galak na ito hanggang ngayon ay nasa puso ko, sapagkat ng isabuhay ko, naramdaman ko, natuwa ang Diyos sa akin. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, wag po ninyong ikalito. Ang saya, dulot ng mundo. Pagkatapos mong gawin, wala na. Pag may problema ka, balik ka na naman sa problema mo. Ang galak, mula sa Panginoon. Inyaalay ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang maramdaman niya ang presensya niya sa ating buhay. Mga kapatid, pag po pala ang Panginoon ay naramdaman nyo na sa buhay ninyo, talaga po palang masasabi ninyo na kay sarap mabuhay sa piling ng ating Panginoon. Bakit po? Hindi na po nagtatagal yung problema sa isip Sandalian na lang po.
Hindi na po permanente ang problema sa kaisipan natin. Pagkatapos po nang mag-strike yung problema at naidulog mo na sa Panginoon at kumilos ang Panginoon sa iyo, magagala ka. Sapagkat naramdaman mo na kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya upang maramdaman natin ang tunay na kagalakan, magbabad tayo sa salita ng Diyos. Ito po'y muli kong uulitin. Ano ba ang lasa ng bangus na ibinabad sa sukat bawang? Po, naglalasang sukat bawang pag nakababad ang bangus sa sukat bawang. Ano kaya ang lasa ng tao sa Panginoon pag nagbabad tayo sa salita ng Diyos? Lasang Diyos. Lasang ugali ng Diyos. Hindi lasang ugali ng demonyo, kundi lasang ugali ng Diyos. Kaya upang malasap ninyo ang sarap ng mabuhay sa piling ng ating Panginoon, isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo, magbabad kayo sa salita ng Diyos. Katulad po ng ginagawa ng marami sa atin. Alam ko po marami na pong tagasunod ang kapatirang Divine Mercy. Nagbabad na po sila sa salita ng Diyos. Ano pong nangyari sa inyo? Nakikita pa ba sa pagkatao ninyo ang ugaling demonyo? Ay, nako, dapat hindi na. Sapagkat hindi magtatagumpay ang ating Panginoon kung nagbababad kayo sa salita ng Diyos, pero ang nakikita pa rin sa atin ay ugaling demonyo. Kailangang patunayan natin sa ating Panginoon na hindi naaaksaya yung oras na inilalagi natin dito, sapagkat ang ugali ng Panginoon nakikita na sa ating pagkatao. At kapag ang ugali ng Panginoon ay nakikita na sa ating mukha, tayo po ba'y sasabihin pa? Ako sinasabi nung dati nung hindi ko pa po kilala ang Panginoon. Hindi pa sa akin, hindi pa kasi ako babad sa salita ng Diyos Babad ako sa salita ng tao. Kaya po noong mga panahon na yon, ayaw po nila akong lapitan. Mukha daw po kasi akong tigre. Ang tapang-tapang daw po ng itsura ko. Mukha daw po akong bruha. Nababa ka sa mukha ko yung mukhang bruha ako sapagkat hindi pa ako nagbababad sa salita ng Diyos. Ngayon po, manaka-naka, nagagawi ako doon sa lugar na pinagturuan ko. Nag-stay ako for 22 years. Nagugulat po sila sa itsura ko. Sabi niya, ay, si Ma'am Chico ba yun? Iba ng itsura niya. Hindi na siya mukhang bruha. Sabi niya ganun. Mukha na siyang anghel. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kayo rin po, talaga po. May mga magulang po kasing nakakarating dito Mga magulang ng mga estudyante namin na siguro po nababalitaan yung tungkol sa lugar na to. Tapos madalas nga po, tumatayo ako dito sa harap para magbigay ng inspirasyon sa inyo, para tumalima sa pagpanawagan sa akin ng Panginoon. Paglabas po nila ng sasakyan, pagpasok pa lang ng pintuan, at ako yung nabungarang nagsasalita, damandama ko po, magtitingi ng ganun, magbubulungan. Sabi po nila, bet nakarating dito yung bruha na yan. Nagtataka po talaga sila, sapagkat sa dati ko pong buhay na hindi ko pa kilala ang Panginoon, na hindi pa ako babad sa salita ng Diyos, ayaw po nila talaga akong kausapin. Ang hirap po ng katayuan ko, hindi ako masaya. Hindi po ako nabubuhay ng normal. Bakit po? Maglalakad ako sa koridor ng kolehiyo. Pag may nakita akong teacher, iiwas. Pag may nakita akong estudyante, iiwas. Oras na makita yung tuktok ng mga batang nakatayo habang wala pa yung teacher, oras na makita yung tuktok ayan na kasi Ma'am Chico, magtatakbuhan. Ganun po, para po akong multong kinakatakutan. Ngayon po, minsan dumalaw ako. Kasi meron po akong, tita, napahaba, sorry ha. Gagalak lang kasi yung puso ko Meron akong co-teacher na cancer patient. Meron siyang cancer of the bus na ipina-opera niya, nag-undergo ng chemotherapy. One time po, dinalaw ko. Naawa po ako sa kanya. Habag na habag ako sa kanya. Nang makita po niya ako, umiiyak talaga siya at ayaw pa iwan sa akin. Noon po kasi, ang tingin, katulad din sa nung marami, ang tingin po niya sa akin mukha akong bruha. Kasi po ako yung head nila Kaya naramdaman po nila yung kabruhahan ko. Alam niyo po, ayaw pa iwan sa akin. Nandalawin ko po siya, kapatid. Sorry ha.
Kinanti ko palang ganyan, pumitlag na. Pumitlag na siya. Ginanyan ko, pumitlag na siya. Alam niyo po kung bakit? Buong katawan, masakit na masakit. Walang exempted sa parte ng katawan niya. Lahat ng dampian ng palad ko, masakit na masakit. Hindi ko na po sa inyo sasabihin ng dahilan, baka makasira ako sa mga dalubhasa, sa mga nag-aral. Nag-undergo siya ng napakaraming chemotherapy. At ano po kaya ang mangyayari pagka marami ka nang na-undergo na chemotherapy sa katawan mo? Hindi ko po paliliwanag sa inyo. Baka po magalit sila sa akin, kayo na lang po ang magnilay. Alam niyo po, wala pa pong 3 minutes na hinahaplos ko siya. Umiyak na siya ng umiyak. Sabi po niya sa akin, Ate Beth, salamat pinuntahan mo ako dito. Ikaw lang pala ang magiging lunas dun sa sakit na nararamdaman ko. Purihin ang ating Panginoon. Sa haplos ng kamay, nung unang ganyan ko pumitlag, aray! Ganyang aray, puro aray. Makanti mo lang, puro aray siya talaga. Pero ako'y dumulog sa Panginoon. Nagalak ang puso ko sapagkat habang hinahaplos ko siya, bumubuntong hininga, nakakaramdam ng kaginhawahan sa paghaplos na ginagawa ko sa kanya. Hindi po ba magagalak yung puso ko? Sino ako? Anong karapatan ko? Anong kapangyarihan ko? Kung hindi sa kaparaanan ng Ama na nagtiwala sa akin, makakaramdam kaya sa ng kaginhawahan. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, malayo kasi yung lugar mo eh. Kung malapit-lapit ka lang, siguro araw-araw pupuntahan kita para mahaplos ko. Galak siya, nagalak ako, sapagkat naramdaman ko sa mga palad ko kung paano ako ginagamit ng ating Panginoon. Marami kayong benepisyo. Magbabad lang kayo sa Panginoon. Maraming benepisyong ibibigay ang Panginoon upang sidlan ng kagalakan ang puso nyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Kay sarap makinig at kay sarap damihin ng kanyang pagbabahagi. Galak na galak po ang puso ko, subalit manakanakang nais ko maluha doon sa huling bahagi niya. Yun po ang galak. Galak na talagang hindi mo malirip. Ay, tunay po. Kagabi din po kasi meron ako nakausap na isang tao na nung magkahiwalay na kami, ang sabi lang din niya, salamat Ate Pilar, napakasarap mong kausap. Yun po ay napakasarap. Yun po ang tunay na galak. Kaya nawa po sa bawat isang pumaparito, maramdaman niyo po ang galak na mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Natutunan niyo na po ba ngayon kung ano ang galak at ang saya? Kapatid na Gerard, napakaganda po ng pahayag ng ating kapatid. Kaya nawa po, maramdaman po natin ang tunay na galak na mula sa ating Panginoon. At upang higit po kayong magalak pa, pakinggan niyo po ang ating kapatid sa kanyang pag-awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na bunso. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Napakaganda po ng bahagi ng ating Mami Beth, ano po, na kung saan nga daw po ang napakaraming benepisyo ang makukuha natin, matatanggap natin dito sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po ito po ang niluloob ng aawitin ko para po sa inyo. Siyempre po para sa ating Panginoon. Ay tagal ko nang naghahanap, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglibig na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinami ng taang tinahan, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak
susi sa ligayang magpagkailanman. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ang puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan, tugon sa aking dasal, ikaw pa rin, handa ako tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Amen po ba? Di po ba napakaganda po ng lyrics ng awitin na yon, na kung saan nga po ang liwanag, pag-asa, ngiti sa labi o ang kagalakan ay tuwirang makakamtan sa Diyos na ating sinusundan, pinanaliligan, tinatawagan at sinasamba, pinararangalan at pinapupurihan sa bawat araw. Amen po ba? Kaya po purihin at dakilain siya. Maraming salamat. Salamat, kapatid na bunso, sa iyong napakalamyos na awiting. Nagmana po kasi sa akin yun eh. Pinagagalak ko lang po kayo. Sobrang galak po kasi ako eh. Kaya nais ko pong marinig tong kapatid ko na to, si Gerard. Kasi po, alam ko dati nagbibigay siya ng saya sa mga tao. Nais ko rin pong malaman ninyo, marinig ninyo, kung papaano naman siya nagalak sa dakong ito. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Salamat po, Ama. At nakarating po kami na matiwasay dito. At pinagtipon-tipon niyo po kami ngayon sa araw na to. At huwag po kayong magsawa, naggambayan kami sa araw-araw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakaka-nervyos pala pag nandito sa harapan. Hindi ko na naman po ina-expect na makakapagsalita po ako dito. So, yun po. Napakaganda po ng tema po natin ngayon is yung kagalakan. So, syempre, lahat po tayo is nagagalak. Kasi po, sa katapusan po is kaarawan ko po. So, hindi ko po iniisip yung material na bagay na makukuha sa aking kaarawan, kung hindi yung pagpunta ko pa lang po dito sa Dambana is malaking kagalakan na po at malaking bagay na po yun at higit pa po sa along agap ko. At salamat po sa Ama na binigyan niyo po ako ng chance makarating po dito sa Dambana. At yung karamdaman ko lang naman po is napakasimple lang po. So, nakikita ko po sa mga kapatid natin na mas maraming higit pa karamdaman. Pero hindi po ako nawalan ng pag-asa.
Gaya nga po nung sabi ko is yung mata ko po is malabo talaga. So, pang-anim na araw ko na po nagpupunta dito eh. Salamat sa Ama po at hindi ko na po sinusuot yung salamin ko po. Opo. So, hindi po ako nawawalan ng pag-asa na sa bawat liwanag na makikita ko is magandang ningning, kagaya ng ningning na nakita ko sa mahal na Apo Kunching. So, kahapon po, naisama ko po ang nanay ko po dito at ginagalak ko pong pinagmamalaki ang nanay ko rin po ay nakita niya rin daw din yun. Yung ningning na yun. Na hanggang sa pag-uwi po namin is pinag-uusapan po namin na nakita niya yung ningning na So, subalit po, kagabi, sinubukan na naman siguro ako ng Ama. Kagabi is nakaramdam na naman ako ng kaba. Siguro, sinusubukan niya lang ako kung matatakot ako na makarating dito siguro. Pero hindi po ako nawalan ng pag-asa na makaramdam ng kaba. Hindi, pagsubok lang po yun sa bawat isa sa atin. So, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. So, lahat po tayong mga kapatid, iwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Hanggat nandyan po ang Ama sa atin, ay alam ko pong hindi niya po tayo pababayaan sa mga nangyayaring sa buhay po natin. At kagaya nga po, nagpaalam po ako sa mahal na Apo Kunching bukas na makakaliban po ako kasi po may event. Isa po akong instructor ng Zumba sa Olongapo po. So, hindi ko po ina-expect yun kasi ang balak ko po sana is diretsuin ko po. Kaso po, naisip ko pala, yung kikitain pala nung event namin sa Zumba is para sa simbahan pala i-donate. So, pinagkaloob po sa akin siguro ng Ama na maka-attend doon kasi ang babiyahin ko pa po is papunta doon is 1.5 oras din po. So, siguro po pinagkaloob po sa akin ng Ama na makarating po doon bukas po. So, sana po, ang dalangin ko lang po, na lagi niya po akong bigyan ng lakas at lakas ng loob at bigyan niya po ako ng marami pang blessing. Kahit hindi material na bagay, ang simple lang naman po ang wish ko lang sa karawan ay gusto kong makatulong sa mga tao na pagdating sa fitness at hindi lang yun, hindi ako magsasawang ituro kung ano man yung magandang salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi po mawawala yun. Siguro po, bago ako magturo sa kanila, kahit ilang minuto lang po at marinig nila ang salita ng Diyos, malaking bagay na po yun. Malaking kagalakan na po yun sa kanila. Yun lang po. Salamat po at magandang umaga po ulit. Salamat anak na Gerald. Purihin ang Ama na dako ka sa dakong banal na ito upang gamitin ka niya sa dako ng Olongapo. Tunay nga pong nakamta niya ang galak sapagkat dati nakasalamin siya, subalit ngayon ay wala na. Talaga pong galak yon na nag-uumapaw na hindi na mawawaglit. Amen po ba? Sapagkat nagkaliwanag na siya. At upang lalo pa po kayong magalak, sa tatawagin kong ito, sapagkat sa bawat araw, puspos yan ang kagalakan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po kay Mother of the Hour. Salamat po, Ama. Purihin dakilain ng ating Panginoon. Na-inspired naman po ako sa pagbabahagi ng anak, alam mo, habang pinagmamasdan ka namin ni Mami Beth at mga kapatid ko, isa lang ang motibo ng Diyos sa iyo. Nagtuturo ka ng sayaw na pangmundo, tuturuan mo silang sumayaw sa Diyos. Amen po ba yun? Mga kapatid, alam niyo po, ang umuusad po ang taon, ang galak na dulot ng Panginoon sa dakong ito ay patuloy namin nasisilayan. Perpekto po ang plano ng Diyos. Tingnan niyo nga po, paano naaakay ang mga kapatid na tumutungo sa dakong ito na
may iba't ibang ginagampanan sa mundo ng tao, paraan ng Diyos upang maisiwalat at may hayag ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba yun? Mapalad ka anak, totoo po yun, blue eyes, kita niyo po sa ating mahal na Apo Kunching. Yung isang kakawan ko po, nung isang araw din po, kitang-kita po na yung blue eyes ni Apo Kunching na sa pamamagitan po ng banal na espiritu ay sa tuwing na po yung nagpapasilay ang kapuspusan po ng Espiritu ng ating Panginoon. Mga kapatid, yamaan dyan na po ang ating mahal na Apo Kunching. Isa lang po yung iiwanan ko po sa inyo. Magalak kayo at naakay kayo sa dakong ito. Magalak kayo at pasalamatan niyo ang Diyos sapagkat naihakbang niyo ang mga paa niyo sa dakong ito. Ang dakong ito ay tipanan ng ating Panginoon. Hindi niyo man siya nasisilayan, hindi niyo man siya mahawakan, subalit sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, nakikipagniig bawat araw upang anyayahan tayo na siya'y panaligan ng pagtiwalaan, siya'y Diyos na buhay na kailanman ay di namamatay. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Magsidayo na po ang lahat at sama-sama po nating nawitin ang panalangin tinuro